course, welcome sa #1 at longest running youth-oriented show sa Pilipinas. Ito lang ang Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, At dahil nag-iisa nga lang ako today, nagsimula ng ating programa noong 2015. So, guys, alam nyo naman, 3 kami dati, ngayon, 2, 1, and welcome back to me. Charot, joke lang. So, para pag-usapan, syempre, yung mga isyong hinaharap ng mga kabataan noon at syempre ngayon, we are now welcoming the new year, 2026. Nasa year 2026 na nga po tayo, no? Malayo na, pero malayo pa, ika nga, no? At para mas maging malalim pa yung mga usapan, mas totoo ang kwento, mas ramdam natin yung laban ng mga kabataan, no? Sa iba-ibang mga issues na pinag-uusapan natin dito sa ating bansa. Ipinapakita lamang din ito na ang Schoolmates ay hindi lamang tungkol para sa mga debate, no? Hindi lang siya puro usaping issue ng bayan. Pero syempre, mas gusto natin pakinggan ang mga pinaglalaban at palalakasin pa nga natin yung boses ng mga kabataan when it comes to what they're actually experiencing in their lives. Syempre, bilang mga kabataan, millennial, or mapa Gen Z. At eto na nga, dahil nga bagong taon, bagong simula, at syempre bagong energy na ako lang ang may dala ngayong taon. Charot, joke lang. Kasabay nito, oy, James, shoutout sa'yo. Friend, balik ka na. Char. Kasabay nito ang pagtatapos ng bakasyon ng ating mga main characters, ang ating mga kabataan. No? Balik tayo ulit sa totoong buhay, classes, trabaho, goals, at syempre, don't forget self-growth. Kasi nga, new year, new me, 'di ba? At aminin natin, no, habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating mga priorities, values, and of course, we're trying to be the best versions of ourselves. But of course, may mga bagay din na hindi na rin natin nababalik. Tulad ng dati. Wow! Ibang feelings, no? Buong heartbreak agad sa New Year. So, syempre na ngayong episode, dahil ako lang ang may energy, kasama natin ang mga magdadala ng energy today. Pag-uusapan natin ang usaping real talk lang, no? Medyo masakit, sobrang normal na experience ng ating mga kabataan, which is ang pag-outgrow ng mga barkada or friendship groups nila. Selfish nga ba to? Na kapag unti-unti na silang lumalayo, or parte nga lang ba ito ng ating journey as we mature? To help us unpack this topic, kasama natin ngayon ang tatlong Gen Z. Woo! Guys, Gen Z din ako, pero first gen na Gen Z. Charot. Na dumadaan din ngayon sa pagbabago ng kanilang mga friendship groups. So, let's all welcome to our studio for today, si Danny, Michael, and Nicole. So, syempre ngayon, no, I'm sure you guys are feeling a bit jittery pa because you guys just first met each other today in the studio. Pero, ready na ba kayong maging honest or at least vulnerable about this topic? Ready na ba? Ang Ready. energy? Ready? Yes. Okay. Bakit nga ba may mga kaibigang, or at least sa inyo guys, no? May mga friendship groups ba kayo or at least ilan? Sige, Danny, ikaw muna. May friendship group ako from grade 8 na hanggang ngayon na keep ko pa rin sila. Pero may mga certain college friends ako and best friends na hindi ko na nakakausap ngayon. Right. So parang meron kang initial group and then meron ka ng core group ngayon kasi everyone else is just the outer circle, I guess. No? Okay. Michael, ikaw, ilan ng friendship group? So pag guys kasi, ang alam ko, medyo mas marami. Tama ba? Para mga kalaro, or maybe I'm wrong. Michael, ikaw, ilan ang friend groups mo? Tama po kayo. Sa amin, as boys, syempre, marami kaming friends. Right. From pagkabata pa lang, may mga kapitbahay na ako naging kaibigan. Okay. Close. Tapos hanggang sa pumasok na ako sa elementary to high school. Elementary, high school hanggang college, iba-iba yung friendship namin. So normally mga friends nyo is based from proximity, gano'ng kalapit, 'di ba? Yes. So kapitbahay, right? Or even friends na because mas matagal nyo silang kasama because you spend half of your life at least in school, right? Okay, so sige, Michael, ito may core group, may subgroup, ikaw, maraming groups. Ikaw, Nicole, Ako meron po akong circle na nag-last siya for 7 years. 7 And still years. counting naman okay, po. okay. But siguro meron akong certain circle din na napag-iwanan na ng panahon. Okay, okay. Napag-iwanan. Because? Siguro dahil
hindi na kami magkakasama, magkakaiba na kami ng school. Right. And syempre, iba na rin yung mga nakakasama namin. Right. Or even like hilig, right? Kasi Mhm. pwedeng magkakaiba na kayo ng mga trip sa buhay, which is Yes. more likely to happen as you grow up. So, ito na nga yung question. So, now that I have a bit of info of what your circles are, bakit nga ba may mga friends kayo na parang hindi na umaabot sa next chapter ng buhay nyo? Would you know? Ikaw, Michael, curious. Sa akin, syempre, yung pinakauna kong naging kaibigan simula pagkabata ko, yung mga kapitbahay ko. Okay. Habang lumalaki kami, syempre, kami nag-aaral. Mm. Then, sa circle namin, iba-iba kaming school na pinapasukan. Okay. Iba't ibang school kami pinapasukan. Kaya nangyayari, kapag magkikita na lang kami, doon na lang sa neighborhood namin. Pagdating naman doon sa school, iba naman yung mga circle ko na nandun. Kumbaga, pag may kaibigan ako doon sa amin, may kaibigan din ako. Would you say you're a different person Yes. when you're like with your neighborhood friends and Opo. magkaibang Wala. tao ka? Sino yung mas mabait? Joke. Sino yung mas mabait? Kumbaga, iba't ibang, kasi may pinag-aaral din po sa school. May iba't ibang mas kang kung sino. Okay. So, you would say na syempre mas mabait ka pag malapit ka sa bahay. Char, kasi mas masumbong ka sa mama mo. Anyway, sige. So, Danny and Nicole, siguro mas focus tayo sa inyo, no? What would you say is your definition of outgrowing a friendship? So, what's that for you? Do you talk to them less? Or parang how did you come to terms with that experience? Na okay, medyo parang hindi ko na pala ka-vibes to, ganyan. Danny, ikaw muna. Siguro sa akin po, outgrowing friends, it was a gradual process po. And hindi naman po dahil may grudges po ako sa kanila or they have grudges sa akin. Ano yan? Spill. Choke. Pero it's the realization na as we grow older, we have different priorities and hindi rin po kasi maiiwasan na may mga tao ka na maiiwan sa chapter ng life mo lalo na kung busy ka na i-navigate yung current chapter mo. As for me po, I've unintentionally left certain people or friends behind kasi noong college po ako, prioritize ko po yung pag-work and pag-aaral. So, Oh, you're like a working student pala. Yes Okay. po, pero I've already graduated na po. And during those span of 4 years in college, never po ako nagkaroon ng chance na makipag-meet sa kanila kasi nga po, I was too busy navigating my life po. Right. So like outgrowing is for you having different priorities. Yes And po. syempre as a growing adult, you're busier now, right? Okay. Ikaw naman, Nicole, what's your definition of outgrowing friendships and how did you come to terms with it? Siguro I've noticed na nagkakaroon ako ng outgrowing friendship and habang tumatagal nung nag-aaral pa kami, we were happy, we were having fun. Syempre, high school nga naman. Oo. And then, there was that time na nag-transfer ako ng school. Right. So, after nun, we were still seeing each other, nag-uusap pa rin kami. But after siguro ng ilang weeks, it so happened na bigla na lang kaming hindi nag-usap. Okay. So, doon ko na-realize na there are friends, really, na hindi na talaga sa next mo na chapter. Sabi nga ni Ni Danny, hindi na rin aabot sa next chapter ng life mo. But still, I think, it's hard to process. Especially best friend mo siya, ganon. Was it Diba? heartbreaking for you or did you just realize, okay lang yun, dyan lang naman sila. May ganun, di ba, na friendship groups na, okay lang, kahit hindi ko sila masyadong kausap, dyan lang naman yan, one message away. Like, what was it for you? It was very heartbreaking for me. Kasi yun talaga yung nakasama ko ever since pumasok ako ng high school. And parang, ang turing ko na doon is kapatid. Okay. And syempre, wala akong magawa. So, nagkaroon ako ng ibang circle. Okay. So parang it's more of like if your friends are no longer available at that chapter of your life, your tendency is to really gravitate towards people who are more in tune with Yes. you. Yeah. So thanks guys for sharing that to me. And siguro yung part na yun is more of you guys realizing na wait, hindi na tayo aligned in terms of priorities, in terms of like interest, or it could be like it just so happens na hindi
dahil hindi na kayo magkakasama parati. They're less available, right? So, ano yung tingin yung common reasons pa why people like you would start to make your own different circles? Siguro, Michael, since mas aligned siya doon sa ano mo. Depende pa rin eh. So, what's your interest? Computer shop, Kay okay. gaming. Oo. Karamihan sa mga kaibigan, more on game. Right. Mm-mm. Tapos, di ko masyadong palaar. Mm-mm. Pero, So, hindi ka pala nalaman. O, yun na, nanay niya ba nanonood? Pero, ano Joke lang. pag malaki kami, iba na rin yung nakakasalamuha kong mga tao, Right. klase, Mm-mm. lalo na pagdating ng college. Di ko akalain na magiging palaaral ako kasi dahil doon sa circle na, o dahil doon sa mga kaklase na nakilala ko, Mm-mm. yung mga nakasama ko, unlike po no na, though may gaming pa rin sa akin, pero more on balance na lang. Right, right. So, parang nag-shift din yung behavior mo. Yes. Dahil nga, parang mas nai-influence na siya with new groups. So, people that you initially thought you shared a common interest with, pag medyo umalpas na ng onte, ay, okay, meron pala. Medyo mas maiintindihan ko pala yung gusto nito mga friends na to. Right. So, thanks guys. Medyo, it's a bit of a stretch for like an introduction. So now, tandaan na naman natin na syempre sa mga ganitong sitwasyon, hindi ibig sabihin na masama na yung mga initial friend groups nyo. It just so happens, it's same but different, no? Different people, different kayo, 'di ba, no? At iba-iba talaga yung mga nagiging direksyon na ng mga magkakaibigan. At syempre, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa seasonal at low maintenance friendships dito lang sa Schoolmates. Yes, nagbabalik ang Schoolmates. So, syempre, before we actually get serious, kala mo di serious kanina. Medyo seryoso nung nalaman na natin yung kalahati ng buhay nila. Let's do an icebreaker muna, guys. So, medyo, sana magkakakilala na kayo ngayon. Kanina pa kayo nagsasalita. So, ito ang ating mechanics for our icebreaker. So, bawat guests, so, syempre, medyo listening instructions tayo today. Bawat guest ay may signboard na A and B. Please raise your A and B. Oh, perfect. 100%. Best in listening. Okay. So, babasahin ko, guys, ang tanong. And it's a would you rather situation, no? So, ito, may 3 seconds lang daw kayo to decide. So, kung ano yung na-feel nyo, ay, this is so me. This is so me coded. Yun na agad yung ilalabas nyo, guys. So, 3 seconds lang para pumili at magtaas ng inyong mga signs. No talking. Bawal uy, anong sagot mo? Okay, hindi to school, guys. Okay, so after 3 seconds, I will ask you guys, of course, bakit yun yung napili nyo. So, ready na ba kayong maiba? Charot. Joke lang. Okay, so game. Our first question was B. Would you rather A, one solid best friend for life, or B, iba-ibang best friends per era, high school, college, and adulting? Go! A! My God, guys. Paano ako magtatanong niya? Wala na iba. Charot, joke lang. Okay, sinong volunteer? Nicole. Wow, ako yung nag-volunteer. Nicole. Why A, though? Maybe because I want somebody na parang ma-open ko kung ano yung past ko hanggang ano yung magiging buhay ko ngayon, magiging buhay ko sa future. Right, right. Kumbaga, doon ko na sa kanya i-share lahat ng mga plans ko, mga gusto ko sa Oo, buhay. oo. Syempre, friend mo nga, parang isang one call away person mo din siya. Okay, okay. So, hindi na para mag-iba-iba ka pa ng friends. Oo. Parang sa relationship, ayaw mo nang ulitin na, what's your favorite color? Parang Oo, ganun. totoo. Ayaw mo na mag-slam book ng maraming beses, no? So, syempre, one time lang. Pero actually, yung one best friend for life doesn't necessarily mean you don't have other friends, Yes. right? It's just, there's just one person for you guys. Okay, sige, next. Danny, ikaw muna. For me, one solid friend kasi I currently have a friend from 2nd grade na best friend ko pa rin po hanggang ngayon. And that friend saw the different versions of myself mula sa pagbuo ng pangarap hanggang sa working progress hanggang sa na-achieve ko na yung Babae to, pangarap lalaki? ko. Babae po. Okay, kinabahan ako. Medyo pa feeling ko magkaibigan, ganun yung era nila. Cheers. Okay, thanks, Danny. Michael, ikaw. Ikaw medyo kakaiba ka kasi multiple friend groups. Pero gusto niya talaga one best friend for life. So, bakit? Best. Okay. Babae, lalaki? Okay. Okay. Ano po?
Kasi kapag iba-iba yung magiging best friend mo per era, Oo. pwede doon, halimbawa, yung dito sa era na to, nagkaroon kayo ng Fall out, mga fall ganun. out, Oo. masamaang loob, gano'n. Mm. Ang mangyayari, may tendency pa po na mag-snitch. Okay. So you would say you've made questionable decisions in your life. Okay. No joke, no joke. Okay. Mag-snitch o kaya, magsabi siya ng Bad things about bad you. things. Yeah. May trust issues ka, no? Char, joke lang. Okay. So next tayo, guys, no? So medyo I agree with the A. Kasi ako din, meron akong friend, guys, na half a decade na kami mag-best friend. So medyo alam niya na lahat na about me. Okay, watch out. Shout out dyan sa taga Denmark. Goran, my best friend. Wow, okay. Sige. Would you rather na next question natin, no? Game. Chat araw-araw pero kumain ka na ang topic lang niya. Or B, usap once every 6 months pero biglang trauma dump. Whoa, okay. 3, 2, 1, go. Oh my God, trauma dumper sila lahat, no? Feeling ko. Okay, bakit, Dani? For me, I'd rather na yung every 6 months lang po or yung ganong span kasi it's draining na everyday tapos kumain ka na yung tanong, araw-araw naman akong kumakain kasi paano ako mabubuhay, di ba? Bakit nga Kung naman? hindi ako kakain. And siguro, it's a way of catching up na rin po sa nangyayari sa life nila. And it's letting them know na they have a shoulder to Cry on. po. Love that. Syempre, no, guys, nauuso ngayon yung reels na parang, syempre, as adults, di ba? Every 6 months, pero may PowerPoint presentation ka for every month na nabuhay ka. Parang, ito yung highlight sa, month 1, month 2, ganyan. So, okay, next naman tayo na would you rather? Would you rather A, low-maintenance friend na kahit mawala ka, okay lang? Or B, friend na magtatampo pag di ka nag-react sa story niya? A or B? Go! A! My God, guys, what lives are you living? Joke lang. Okay, Nicole, bakit? Kasi meron akong na-encounter na friendship, hindi sa akin. Okay. Ibang friendship. Yes. Ibang friendship. Chismosa. Okay, okay. Hindi, may na-encounter akong friendship na gano'n, yung parang nagtatampo, Oo, nagsiselos. Oo. Like, for me, it is unhealthy. Okay, so that's like a toxic friend for you. Yeah, it is. Kasi, I mean, yung low maintenance friends mo, kahit hindi na kayo mag-usap, pero pag nagkita kayo, nag-meet kayo, uy, makakapag-catch up kayo, makakapagkwentuhan kayo ng kung ano-ano. Right. At least, di ba, hindi siya yung tipo ng friend na hindi mo lang makausap, hindi ka lang magparamdam, wala na. Parang, hit. But immature ka. Charles, grabe, no? Okay, next question. Would you rather A, ikaw yung laging nag-a-adjust? Or B, ikaw yung biglang natutong mag-set ng boundaries? Ikaw yung laging nag-a-adjust? Or ikaw yung biglang natutong mag-set ng boundaries? A or B? Ay, yun yung kakaiba. Okay. Ay, oh my God. Okay, ikaw. What would you say, Michael, is why you want to be the one who always adjusts? Siyempre, ako sa sarili ko, para maging kaibigan ko yun, para from the benefit na sa akin, from the benefit din sa kanya, siyempre, sa kanya, meron ka rin matututunan mga lessons, mga life lessons. Mag-adjust ka. Lalo na kapag yung kaibigan, parang naging importante na rin sa'yo. Minsan kasi may mga biglaang pagkakataon na nag-away kayo. May nakita kang personality na bago sa kanya, ay bago sa paningin mo. Siyempre, kung magsiset ka ng boundary, ay kapag ganito nangyari, wala na. Siyempre, ikaw, para mabigyang importansya yung pagkakaibigan mo. Pagkakaibigan nyo, siyempre, papalagaan mo na mag-adjust ka. So, mas gusto mo yung learning na, okay, I know what kind of person this is. I'll be the bigger person. So that if I cannot, yun ba yun? Parang, you wanna be the bigger person always? Kasi parang, yung what I'm getting from what you're saying is that, okay, kung may bad stuff about this person, but I wanna keep the friendship, na mag-adjust? That's one thing, na mag-adjust ka. Pero ano yung second? Joke lang. Pangalawa, kausapin mo bilang kaibigan. Nakausapin mo bilang kaibigan. Tol, mali yung ginawa.
So, mas gusto mo na yung first reaction mo muna is you'd understand them first, tas you'd explain later. Baka mamaya Okay. na sila nag-push. Love that. Okay. Okay, ikaw, Nicole, bakit letter B ang napili mo naman? Kasi, Nagsiset ng boundaries. Yeah. kasi minsan kapag nag-a-adjust ka, nakakapuno din. Okay. Like, minsan, umabot na sa point na fed up ako Oo. na mag-adjust. Yeah. So, like, ayaw mo. Ayaw mong tumino. Oo. Bye-bye. Oo. Bye, girl. Okay. Is this friend a girl or a guy? Na parang Circle siya, actually. okay. So parang syempre may shared culture na kasi in Oo. groups, right? So But- parang mas ganon. Pero hindi sila, yung parang masama na Oo. kind of circle. Siguro Mm-mm. meron lang akong sariling perspective when it comes to friendship. Mm-mm. So, like, parang may nakita akong hindi ko nagustuhan or like, hindi siya magandang influence for me. Syempre, bye-bye. Ano masasabi mo kay Michael na gusto niya mag-adjust? Ilang friendships ang dinaanan mong ganyan, Michael? Charot. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa naman. Ayan, so syempre guys, no, so I hope you guys enjoyed ang ating icebreaker. Nag-enjoy ako masyado. Ako ang nag-enjoy, guys. So, I hope na medyo you got to know a bit about each other and of course yourselves about what kind of friendships you're tolerating. So, let's get right into it sa ating main topic, no? So, about seasonal and low maintenance friendships. May concept nga daw na seasonal friendships, ito yung mga kaibigang sakto lang sa isang season ng buhay mo. Like, pag tapos ng high school phase, okay, it's new me. Trisha B is back in college. Ganon, yun yung ganon vibes, di ba? And then kapag tapos ka na sa college, okay, medyo ano na ako, prim and proper na ako, adulting na ako. Bye, friends. Iba na ulit yung friendship groups ko. Or nandun ka rin naman sa healing phase na ibang group naman ulit ang gusto mong kasama. Pero meron din naman daw tinatawag na bukod sa seasonal friendships, ay mga low maintenance friendships also, no? So we'll tackle more on that later. Sa inyo, ano ang definition nyo or ano ang kaibahan nitong seasonal friendships sa mga outgrowing friendships ninyo? Do you still try to get in touch with these seasonal friends or do you really completely cut off from your seasonal friends? Di na kita tatanungin, alam ko sagot mo, Danny. Okay. Yung seasonal friends po kasi, you become friends with that person kasi meron kayong common ground. Okay. And yung friend na na-outgrow mo, it's because hindi na kayo in tune sa isa't isa. So, technically, yung seasonal friend, yun yung friend na mawawala man siya sa phase ng buhay mo kasi na-overcome mo na yung specific phase na kasama mo siya, pwede mo pa rin siyang makausap. Pero yung outgrown friends mo, siguro mas hirap nang makipag-communicate sa kanila. So talagang for you, outgrowing means cutting them off. And then seasonal is like, okay, every once in a while, parang to reminisce, you get in touch with them. Ikaw, Nicole, like, na different din yung friend groups mo and you also have that similar setup. I do talk with my seasonal friends. Mm-mm. So, wala namang something big when Mm-mm. talking to them kasi nga, bihira mo lang naman sila makasama. Mm. And kung may napagsamahan man kami, hindi ganun kalaki. Unlike Oo. dun sa mga na-outgrow din na friends, to be Mm. honest. For me, pagdating sa outgrowing friendship, siguro, if na-cut off ko na, dun na yun. Yun na yun, like, Oo. end of it. Pero there's this one time na may na-cut off akong friend ko. Oo. So, hanggang umabot sa point na na-miss ko din naman. Mm-mm. Still, nakipag-connect ako sa kanya. Yeah. So, ay hanggang ngayon. Ex ba to? Joke lang. Ganun yung feeling. Joke lang. Yeah, so it's a friend na parang from outgrown. Parang, okay, parang I wanna reminisce with this Yes, person yes. ulit. So yeah, so they became another seasonal Yes. friendship for you. So, guys, parang, imagine mo, di kita tinanong, di ba? So, ikaw ang susunod na sasagot nito. So, parang what do you think is the lesson to be learned with your seasonal friends? Do you think it's, are you okay to let go of that kind of friendship without bitterness? Or is it something na you want to reminisce time and time again? Or is it something na you think will be able to evolve further? Kahit seasonal friends lang sila, parang at some point in my life, kaya I keep them around is because, I know that at some point, I'll be trying to go back with them again. Sa mga seasonal friends ko. Though hindi, Mm-mm. pero friends ko.
Sa Facebook. Ibang definition din yung friends, no, sa Facebook. Okay. You think that it's like the different parang seasons of your life is something just to be cherished. Pero are you happy? Parang kapag kunwari, nakita mo lang sila sa feed mo, do you still have that urge na, chat ko nga to na, parang ganon. May ganon ka bang feeling? Or okay ka na looking at them from afar? Ganon. Nung bata ako, nung teenager pa ako, na sa isip ko, parang na-outface na nila ako. Parang, Nagkaka-comparison ka. Oo. nauna na nila ako. Pero, nung nag-college na, habang lumalaki ako, nare-realize ko na, okay lang pala na ma-outface ako. As long as, nandun pa rin ako sa track ng buhay ko na maging successful sa buhay. Correct. So parang at some point that kind of seasonal friendship also teaches you na it's okay. I don't need to compare myself. That's a different chapter Yes. already of their life. So love that. So ngayon naman, pag-usapan naman natin ang low maintenance friendships kasi I think this is being loosely changed, no? Yung seasonal friendships and low maintenance friendships. So ang low maintenance friendships daw ay yung kahit hindi kayo nag-uusap araw-araw, secure pa rin kayo in knowing that you have each other's back. So meron ba kayong mga kaibigang ganito? And ano yung feeling ng ganitong klaseng friendship at sino ba sila? Name drop. Charot, joke lang. Okay, Danny, ikaw muna. Sa akin po, meron 2 po. Yung isa po, nabuo noong grade 8 po kami. Tapos yung isa naman po, noong grade 10 po kami. Tapos hanggang ngayon po, we get in touch with each other. Tapos noong namatay po yung mama ko po, nagulat po ako kasi pumunta po talaga sila sa funeral ng mama ko. Sobrang unexpected kasi ilang taon po kaming hindi nag-usap dahil busy po sa college. And it's nice to have them around kasi every time na may achievement po yung bawat isa sa amin, we celebrate that po even without having a conversation every day. Right. So, ito naman, more of a question to you guys as like a whole, no? So, paano nyo napapanatili yung, I guess yung secured feeling na they're still your friends, even though bihira kayo mag-usap? Nicole? Siguro, understanding lang na meron silang ibang priority sa buhay, meron silang ibang, tawag dito, circle din na sinasamahan. Right. Nagsaselos ka ba? Pag kunwari yung low maintenance friends, parang, bakit siya yung kasama niya? Parang hindi ko yung trip dati. Charot, joke. Hindi, kasi may sarili din akong circle dito. So doon ka nag-rant sa kanila. Yes. Charot. Ganun pala yun, no? Okay. Kasi mga friends ko kasi yun sa province. So like, pag nakikita ko na parang may mga kasama sila or may na-achieve sila sa buhay nila, okay, congrats. Yun na yung parang way mo to still stay in their life. Yes, Okay. So, pero guys, when it comes to, siguro last question na lang, no, to your like low maintenance friends, how would you say that your friendship is growing kung low maintenance nga sila? Siguro, last question sa'yo. Ay, sa recently ko lang, mga college peeps ko. Oo. Yan. Sino yan? Charot. Sino mga kasama yung nagkakating? The joke. Okay. Puro babae kasi sila. Ladies, man. Oh my God. May chick boy tayo, guys. Joke lang. Okay, go. Kasi ko, lalaki sa... Mm-mm. Kaya, puro babae mga... Ngayon, dalawa kaming lalaki na. Parang, sa tingin ko yung parang nag-grow kami kahit na bihira na kami sa heart lang ng mga my day. Okay. So parang alam mo lang na, pinapanood pa ako nito. Basher ko pa rin to. Joke lang. Basher ko pa rin to. So, okay. Thanks so much, no? So, alright. For this one, let's cut off muna. Marami pa tayong pag-uusapan. So, sana mas marami pa kayong kwento kasi mas marami akong tanong mamaya. So, lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates. Nagbabalik ang Schoolmates. So before we proceed to our last discussion, basahin muna natin ang ating mga netizens' comments for today's topic. So ito, guys, sabi ni Palanya Christopher, nagbabago ang pagkakaibigan dahil sa peer pressure or outside influence. So isa rin sa mga dahilan ay nagkakaroon tayo ng maraming realizations about sa friendship and we want to explore the other side of being with them. Love that! Dami yung realizations at this point. So sabi naman ni John David Derpo,
sa aking pong palagay ay nagbabago po ang pagkakaibigan depende sa sitwasyon ng isang tao. Yung ibang pagkakaibigan nagbabago dahil sila ay tumatanda na o kaya naman po ay dahil nagkakaroon sila ng alitan sa isa't isa. Okay, so parang make or break na moments in your friendship. At ito naman ang sabi ni Esther Valdez, because of jealousy sometimes. Grabe. Paki-comment, Esther. Ano nga ba ang nangyari? Yung mga kamosang natin today. Anyway, so nagbabalik ang schoolmates. Ito naman ay let's talk about the guilt and of course yung healing part of your friendships, no? So maraming salamat syempre sa mga nag-comment. So kaya naman please like and follow us on our social media pages for updates and stay tuned for mga next episodes natin. So ito na nga, let's talk about guilt and healing. Two keywords, no, that comes when you grow or outgrow your friendships. So guilty or mas nafe-feel mo ba yung guilt kapag mas pinipili mo yung sarili mo or yung peace of mind, or kapag ba if minamind mo yung ibang tao sa kanilang mga goals, kung mas aligned na ba kayo? Sa tingin nyo ba, how do you handle that kind of guilt? Na parang, wait lang, hindi na kami aligned so gusto ko na medyo sumeparate from you? And how do you bring that discussion with them? Kasi kakaiba yung ganong feeling na parang narealize mo, wait lang, parang iba na yung gusto ko sa life. Pero dahil lagi ko silang kasama, how do I bring it up? Na wait lang guys, medyo hindi na pala vibes yung gusto kong gawin with you. Danny, ikaw? Siguro sa akin po, during those times, so syempre, inevitable po na may mga friends po na may iwan sa past version ng self ko kasi mas wino-work on ko na po yung future self na gusto ko para sa sarili ko. So, in terms of bringing up that kind of topic, siguro, I would gradually pull myself away na lang po, but still keep in touch with them to support them sa mga gusto po nilang gawin. And with regards to how I do my thing naman po, siguro I would be less needy sa support nila. So, as I gradually pull away po, I work on what I want for myself. And syempre po, may guilt din po kasi parang to a certain extent, mukhang ginughost mo sila. Pero hindi Right. naman po. It's about choosing yourself. And eventually, as adults, maiintindihan din naman po nila na having different goals in life po, different values, principles, and perspectives in general po, it's a valid reason to become a different person from who you were when you were their friend po. Right. Sige, in relation siguro sa tanong ko kay Danny, ikaw, meron ka bang, do you think na when you overcame that kind of friendship, paano mo sinabi sa na, guys, medyo, na ako, like, batsi na ako, alis na ako, gano'n. How did you deal with that? Formal na. So talaga sinabi mo, Oo. na nag-coms ka, oo. Kaya sabi ko na sa kanila na sana maging successful tayo sa future. Sa future natin. Right. Mga pagkabata sinasabi ko sa kanila na So parting words mo na yun. Parang pag nagsabi ka na, guys, I hope you all guys succeed. oh, Alis ka na. Ganun na yun. alam na nila yun. Hindi naman ibig sabihin Abangan na, niyo na to sa mga friends niya. Charot mo ka. hindi naman ibig sabihin na totally cut off. Pustahan. So, ikaw naman, Nico, how do you gradually let go? Or parang at least let them know na, hey guys, I'm going on my own now. How do you do that? Siguro, yun yung best part sa friendship namin. Kaya kami naging low maintenance friendship kasi nga nagkaiba-iba na kami ng landas. Right. But still, nung matanda na kami, nagkaroon kami ng pag-uusap as a circle talaga na, oy, dito na ako. Magiging ganito na yung buhay ko. Ito na yung mga gusto kong gawin. So, kami naman, okay, naiintindihan namin yung isa't isa eh. Siguro that's the reason why hindi ako totally nag-let go sa friendship namin. Kahit na may nagsasabi sa akin, Nick, layuan mo na kasi yung mga friends mo na yan. Kasi nga, wala na, what's the purpose? Kasi Yeah. malayo, iba naman na yung mga gusto nyo sa buhay. Yeah. But still, pinanghawakan ko yung mga pag-uusap namin na kahit anong mangyari, kung saang landas man tayo mapunta, and still, okay pa rin naman tayo. Yeah. Hindi ako nagkaroon ng guilt na hindi na kami nag-uusap dahil magkalayo na kami. It is maybe because, yun nga, naiintindihan namin yung situation ng bawat isa. Right. So, in your eyes, parang letting go of
those kinds of friendship is one way also for you to have grown din as a person. And they should respect that. So, okay, balik tayo sa tanong. So, baka okay lang labas nila ulit yung cue cards. Pag A, it's a yes. B is a nar. Okay? So, balik tayo sa tanong. Selfish ba ang pag-outgrow ng mga barkada? A is yes, B is no. Please raise your cue cards. Wow, Miss Minchin ang atake. Wow, B. Okay, so no. So guys, thank you so much for like letting us know how you guys feel. So sana dyan sa mga nasa comment section also, let us know, selfish ba talaga? Pag in-outgrow mo na yung mga kabarkada mo, or dapat ba at every point in your life, parang just check in on them once in a while. Paano nyo ba gustong i-deal yung mga ganitong klaseng friendship? So, para sa inyo, saan nagkakaiba ang selfishness and self-respect? How do you see that na hindi naman ako selfish? I just respect the space that I'm in. Danny? Selfishness po kasi it's being inconsiderate sa friends mo, sa mga naging parte ng buhay mo. While having self-respect is knowing that you need to establish boundaries kasi you know what is good for you. And even at the expense of having to draw a line between a friendship that you have with someone po. Thanks, Danny. Ikaw, ano ang selfishness at self-respect for you? Self-respect. Magsaset ka ng boundaries. Tama at mali. Siyempre, sa person, alam mo na rin naman kung ano yung ikasisira mo sa sarili mo, sa hindi. Ngayon sa pagiging selfish naman, kapag may, para sa akin, kapag may gusto kang gawin, dapat ayun yung mangyayari. So, medyo mas ayaw mo ng mas controlling na friend, no? So, self-respect should be, okay, that's what you want. I'll let you be. Be you, no? You do you, yeah. So, ikaw naman, Nicole, a difference of selfishness and self-respect. For me, yung self-respect is pag nakikita mo na yung sarili mo na nai-influence ka na hindi na maganda yun. Makikita mo siya na tama ba to na ginagawa ko yung May mga doubts. trip nila Oo. na hindi na ano sa kalooban ko. Hindi magaan. Hindi na magaan sa Oo. kalooban ko. Tapos iba yung perspective mo sa perspective nila. So, Yeah. dun mo maiisip na, sige, dito na ako. Right. Hindi na wala na parang, hindi na nga aligned. Yeah. So, Yung self-respect is also learning how to walk away from Yes. situations like that. So, thank you so much, guys. No? So, Danny, Michael, and Nicole. No? So, syempre, thank you so much for sharing with us your story. Sana naging proud din yung mga friends ninyo. Yung mga ka-Facebook friends mo, Michael. Sana proud din sila sa'yo. No? So, syempre, ang takeaway ko from this episode is that I've seen myself in the same situations as you guys. Na parang, sometimes, it's so guilty to walk away from friendships na you've benefited so much from. Sometimes, it feels na, tama ba yun? Okay lang ba na iwan ko na sila? Marami naman ako natutunan, pero you also have to learn na, wait lang, sometimes it's okay to close a chapter so that you can move on the next versions of yourself that are still waiting to meet you. And of course, sa mga hindi pa nahahanap yung forever people nila, no, or your forever tribe, it's a journey, diba? It's always finding that version of yourself that aligns with those people. So, kung medyo nagfo-fall out, hindi pagkakaintindihan, just talk about it. But not necessarily parang close the chapter simply because you misunderstood each other. So, sa mga low-maintenance friendships naman, the only way to evolve, I think, is to always check in on them. Kasi that's sometimes how you know that you still care. Kahit hindi mo na masyadong alam yung in-depth na nangyayari sa buhay nila, the fact that, hi, hello, kamusta ka na? Sometimes it matters, especially in dark times. And that's something that I've also personally witnessed, diba? So parang, sana sa mga schoolmates dyan, kahit hindi nyo pa nahanap yung friends nyo or nakaka-fall out kayo sa mga friendships nyo, go back to yourself. Na parang, are the people that I am with aligning to the who I want to be? And if not, how do I influence them? If they don't want, should I just leave them? Siguro yun yung mga questions na dapat tinatanong natin sa sarili natin. So sana, itanong nyo rin yan sa inyong mga sarili. Because right now, bukod sa pagtatanong, marami tayong mga nasagot na tanong today. So thank you so much sa ating mga guests. Palakpakan naman natin. And for bringing the new energy this year, thank you so much to BP Studios. Diba?
Thank you for welcoming me kahit mag-isa lang ako today. And with that, sa bawat kwento, iba na ang ating outro today. Bawat kwento, bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang boses natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Guests, Danny, Michael, and Nicole. Schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much, guys!